Siya si Linlu, ang babaeng matagal kong hinahangaan. Tuwing nakikita ko siya, ang puso ko'y kumakabog ng mabilis ng kusa. Pero napakaganda niya habang ako'y isang ordinaryong tao lang. Walang estado, walang koneksyon, kahit kinabukasan ay hindi ko makita. Shenfei. Hi, Kamusta, Shenfei? magandang umaga, Linlu. Bakit mag-isa ka? Nasaan 6G? Nanahuli siya ng gising kaya. Parang pagod ka. Ano ba nang nangyari? Nag-aalala siya sa akin. Marami kasing assignments kaya. Huwag mong pilitin ang sarili mo, magpahinga ka rin. May palabas sa weekend, gusto mo bang samahan mo ako? Bakit niya ako inaaya? Sige. Magandang umaga, Lulu. Espesyal kong pinili ang rosas na ito para sa'yo. Nagustuhan mo? Zhao Chen, sinabi ko na sa'yo. Nang maraming beses, hindi ko kailangan ang mga ito. Salamat. Huwag kang ganyan, Lulu. Alam Montag naman ang nararamdaman ko. Para sa'yo. Linlu. Siguro hindi niya gusto si Zhao Chen. Shenfei, anong ginagawa Montag rito? Tulat Montag. Walang pera, walang koneksyon, walang estado, hindi ka man lang makapagsalita. Tama siya, wala talaga akong maipagmamalaki. Zhao Chen, maging respeto ka naman. Kaibigan ko si Shenfei. Huwag mo siyang insultuhin. Lulu. Sinigawan mo ako. Pa sa isang probinsyano, sinigawan mo ako? Anong meron siya na wala ako? Ano nung wala siya na meron ka, Zhao Chen? Mas matapang si Shenfei kaysa sa'yo, mas mabait. Mas masipag, wala siyang kulang sa'yo. Ikaw, pera at posisyon lang. Ang ipinagmamalaki mo. Dapat alam ng iba ang lugar nila, huwag nang makisali. Bitawan mo, sobra ka na. Ako ang sobra? Kung hindi ako ulila, kung may estado ako. May koneksyon, may pamilya. Baka kaya kong lumapit sa iyo ng may dignidad. Nakatayo sa tabi mo ng buong tapang at sabihin sa buong mundo, mahal kita. Hawakan mo. Pero wala ako ng lahat ng iyon, alam mo ba? Tuwing nakangiti ka sa akin, pakiramdam ko, iyon ang pinakamainit na liwanag sa mundo. Alam ko rin na ang taong katulad ko ay hindi karapat-dapat magkaroon ng ganoong liwanag, pasensya na Linlu. Hindi kita pwedeng istorbohin, karapat-dapat ka sa mas mabuting tao. Isang taong kayang magbigay sa iyo ng matiwasay na buhay at masayang kinabukasan. Siguro, simula ngayon, dapat akong lumayo sa iyo. Hindi dahil ayaw kitang lapitan, kundi dahil hindi ako dapat maging pabigat sa iyo. Na-detect ang malakas na hangarin ng host, binabati kita. Matagumpay na nabind ang strongest alter ego system, random na ipagkakaloob. Ang master ng isang identity, kasalukuyang random na kinukuha ang identity. System. Ang strongest alter ego system ay tapos na sa pagkuha. Host, ikaw ay ang anak sa labas ng pinakamayaman sa Jianghai. Paano ito posible? Isa akong ulila. Excuse me, ikaf de Asi Mr. Shenfei? Ako nga. Sino po kayo? Ako ang assistant ni MR Chen Wanli. Ang apelido ko ay Yang. Matagal na namin kayong hinahanap. Sa wakas ay nakita rin namin kayo. Ang iyong ama, si MR Chen Wanli, ay biglang namatay at Chen Wanli. Baka ito yung taong kamakailan lang ay pinag-usapan ng buong lungsod. Ang pinakamayamang si Chen Wanli. Balita ko ang Chen Wanli na iyon ay nagpakamatay. Ayon sa kanyang testamento, ikaw ang tanging tagapagmana. Nais naming ayusin kaagad ang iyong pag-uwi para asikasuhin ang mga kaugnay na bagay. Totoo ang system, ako na nga ang anak sa labas ng pinakamayaman. Si Shenfei ay anak ng pinakamayaman. Wow, Feige, hindi ka o talaga nakita. Ang lalim mong magtago ay. Hoy, tama na. Siya, anak ng pinakamayaman, huwag kang magulo, siya ay isang ulila. MR, pakiusap ay bantayan mo ang iyong pananalita. Ang pagkakakilanlan ni MR Shenfei ay na-verify na. Sa ENA test, walang duda, kung magsasalita ka ng ganyan. Nang walang galang, ang aming abogado ay makikipag-usap sa iyo. Tungkol sa mga susunod na issue. Yang, may ilan pa akong bagay sa school na kailangan asikasuhin. Pwede mo ba akong hintayin sandali? Siyempre naman, sige lang. Shenfei, totoo bang anak ka ng pinakamayaman? Ako rin, kakalaman ko lang.
Linlo, baka kailangan kong umalis para asikasuhin ang ilang bagay. Mga ilang araw bago ako makabalik. Hoy Fitch, ang lupit ng identity mo ah. Sa susunod dapat mo kong laging tulungan. Hoy, tama na yan. Chen Fei, talaga bang okay ka lang? Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Pakyos up. Si Chen Fei, talagang okay lang siya. Maligayang pagdating, Chun Shao. Chen Shao, ito ang kasunduan sa pagmamana ng ari-arian. Pirmahan mo lang dito. CJ, Young Master, ang kabuwang halaga ng iyong mana ay 180 bilyon. magkano? Kasama ang cash, mga ari-arian, lupa at iba pa. Ilang assets. 20 bilyong dolyar. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko ma-imagine. Young Master, ito ang kontrata ng paglipat ng shares, mamamana mo. Si Ji Chenwanli sa grupo. 51% ng shares, at magiging aktwal na kontrolado ng grupo. 51% ng shares. Ibig sabihin, ako ang magkakaroon ng kontrol sa buong grupo. Pero, kaya ko ba talaga? Ito ang kontrata ng pagbili ng lupa, ang aming grupo. Kamakailan ay naghahanda, kaming bumili ng isang gusaling nagkakahalaga ng 3 bilyong dolyar. Bilang headquarters ng grupo, pakipirmahan po. 3 bilyong dolyar. Hindi ba ito masyadong magarbo? Ito ang strategic plan ng grupo para sa hinahara. Ang bagong headquarters, makakapagpaangat ito ng imahe ng grupo. At competition. Mukhang kailangan ko talagang masanay sa papel na ito. Hindi lang tagapagmana, kundi isang decision maker. System task. Bilang anak sa labas ni Chen Wanli, ang tanging tagapagmana ng kanyang kayamanan, kailangan mong malaman ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng iyong ama. Alamin ang dahilan, baka ang pinakamayaman sa Jianghai City. Si Chen Wanli ay pinatay. Ama, anong klaseng tao ka ba talaga? Ano ang dahilan ng iyong pagkamatay? Kahit ano pa man. Aalamin ko ang katotohanan. Assistant Yang. Nabasa ko dati sa internet na si Chen Wan. Ang aking ama ay namatay dahil sa atake sa puso. Ay, Young Master, may sakit sa puso ang amo. Pero para sa kumpanya, hindi siya nagpapahinga. Mukhang may punto si Yang Sheng. Pero dahil may task ang system, ibig sabihin, ang pagkamatay ni Chen Wanli ay hindi dahil sa sakit sa puso. Lahat ay ginagawa niya mismo, kaya nangyari. Assistant Yang, ang kalagayan ng aking ama. Ikaw ba ang laging nag-asikaso nito? Opo, Young Master. Ang personal na doktor ng amo at ang pangangalaga sa kalusugan niya ay ako ang nag-ayos. Ako ang nag-ayos ng lahat. Kumusta naman ang sakit sa puso ng aking ama kamakailan? May ano bang abnormalidad? Ito. Ang kalagayan ng katawan ng amo ay talagang laging matatag. Siguro nitong mga nakaraang araw. Sobrang stress sa trabaho, kaya naging dahilan. Nang bigla ang paglala ng kanyang sakit. Siguro, May tinatago itong tao. Mukhang walang makukuhang clue sa kanya. Walang makukuhang impormasyon sa kanya. Young Master, ngayong bumalik ka para tanggapin ang mana ng amo. Kailangan mong maging maingat sa ilang tao. Assistant Yang, ano ang ibig mong sabihin? Gusto ko lang magbigay ng babala. May ilang tao sa loob ng grupo na hindi gaanong ka-friendly sa iyo. Halimbawa, Ito, mahirap sabihin. Makingat ka na lang. si Assistant Yang ay matalik na katulong ng aking ama. Ngayon, sobra siyang nag-aalala sa akin. Nakakagulat naman. Hindi naman, Young Master. Ito ay tungkulin ko lang. Assistant Yang, kung sakaling may araw na malaman ko na may nagtago ng impormasyon tungkol sa aking ama, ano sa palagay mo ang dapat kong gawin? Young Master, naku. Ano pong ibig mong sabihin? Wala. Nagtatanong lang. Kung wala namang problema, mauna na po kayo. Kung may kailangan ako, tatawagin ko na kayo. Sige Young Master. Naku. May problema talaga itong tao. Mukhang. Kailangan kong maghanap ng ibang paraan. Wow, talagang karapat-dapat sa titulong pinakamayaman. Ang dekorasyon ng sala na ito. Siguro aabot ng ilang milyon o bilyon, di ba?
Ang buhay ng mayayaman ay talagang simple at walang kagandahan. Kahit ang pinggan na ginagamit sa pagkain ay ginto. Ang daming muebles, siguradong aabot ng ilang milyon. Hindi lang. Ang piano pa lang na ito ay bilyon. Ito ay ginamit ni Beethoven noong araw. Yung master, nakuha mo na ang karapatan sa mana. Hindi lang ang kumpanya, pati na rin ang lahat ng ari-arian ng amo. Lahat ng bagay sa bahay na ito ay sa iyo na ngayon. Tulat NG, Violeta Villa, mayroon pa ang amo ng dose-dose ng ari-arian. Dose-dose ng ari-arian. Gaano kalaki ang halaga nito? Yang Cheng. Sino ang nag-utos sa iyo na dalhin itong tao sa bahay? Madam, ang iyong master ay anak din ng amo. At siya ang tanging tagapagmana ng ari-arian ayon sa testamento. Ayon sa batas, ang iyong master ay pumirma na ng kasunduan sa testamento. Siya na ang tunay na kontrolado ng grupo. Yang Cheng, huwag mong isipin na hindi ko alam. Kung ano ang iniisip mo, gusto mo siyang magmana ng kayamanan ni Wanli, hindi ako papayag. Titiyakin kong malaman kung anong paraan ang ginamit nyo para agawin ang kanyang kayamanan. Ang itin na panyo sa kanyang braso, tanda yun ng pagluluksa kay Chen Wanli. Bakit ganito siya kalamig ang pakikitungo? At may halit pa ng galit. Ikaf si Chen Fai, hindi kailanman. Nabanggit ni Wanli ang tungkol sa iyo. Pagkaalis niya, bigla ka na lang sumulpot. Ang galing mo talagang magplano. Madam Liu, ako ay bumalik lang para dumalaw. Sa wakas, siya ang aking ama. Ama, hindi niya kailanman kinilala ang iyong pagiging anak, isa ka lang. Anak sa labas, wala kang karapatang magmana ng kanyang kayamanan. Madam Liu, ang usapin ng pagmamana ay hindi. Ikaw ang magdedesisyon. Akala mo ba makakagawa ka ng anumang kaguluhan? Sasabihin ko sa iyo, ang kayamanan ni Wanli ay para lang sa aking anak na si Chen Qianqi. Ye, nandiyan ka na naman. Nag-aal ng pag-arte, kahit anong gawin mo. Hindi ka magiging katulad ni Stephen Chow. Hoy, narinig niyo ba? Si Fei pala ay ang tanging tagapagmana ni Yang Wanli. Ang pinakamayaman. Totoo ba ayan? Fei. Hindi halata sa kanyang hisura. Ang laki pala ng pinanggalingan. Swerte ni Fei, may ama na pinakamayaman. Sana ako rin ay may ganoong ama. Sino ba ang ayaw ng ganoong ama? Zenobia? Hindi, Fei, hindi. Bakit ka bumalik? Huwag na, seryoso, kailangan ko ng tulong mo. Fei, sabihin mo lang, gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang buong lakas ko. Heto, 2 milyon, gamitin mo. 2 milyon. Para sa akin? Ang laki naman nito, Fei, tiwala niya sa iyo. Kunin mo na, kunin mo, bilis. Fei, sabihin mo lang ang gagawin ko, ang buhay ko, ay para na sa iyo. Hindi naman kailangang ibigay ang buhay, pero may panganib. Fei, huwag kang mag-alala kapag may problema ka. Handa akong sumugal, kahit anong mangyari. Ano ba ang gagawin? Ipapadala ko sa iyo sa WeChat. Tandaan, sikreto. Haha, naiintindihan ko, hindi ako magsasalita. Aalis na ako. Ang lakas ng dating ni Fei kanina. Hindi ako makahinga na maayos, si G. Biglang nagbigay si Fei ng 2 milyon sa'yo. Ang swerte mo, nakakasama mo si Fei. Sobrang swerte ko. Binigyan niya ako ng pagkakataon. Hindi ko siya bibigin. Hoy, ye, upo ka. Ikaf ang mauna, ye. Pag nagtagumpay ka na, sana isama mo kami. Isama mo kami. Hahaha. Huwag kang mag-alala, ako na bahala. Close ako kay Fei. Yeah. G, isama mo rin ako. Gusto ko rin sumama kay Fei. Depende ese, yaw yan. Tara, ye. Narinig nyo ba? Si Chen Fei pala ay ang tagapagmana ng pamilya Chen. Sinasabing minana niya. Ong Byung Chan Corporation. Zana niligawan ka Uzia. Akala ko simple lang siya, pero ang laki pala ng background niya. Oon ga, mukhang simple lang siya, pero Ang laki pala ng koneksyon niya. Linlu. Ong close emo kay Chen Fai. Pagkatapos niyang manahin ang pamilya Chen, nag-contact ba siya sa'yo? Hindi. Alam ko na, bilang tagapagmana na siya ng yaman. Hindi na niya ako malala. Totoo ba to? Nagkamali ba ako? Nakalimutan na ba niya? Ako.
Linlu, sakay na. CJ, Naku, yun ang limited edition na Rolls Royce. Sinasabing ilang piraso lang yan sa mundo, nagkakahalaga ng 100,000,000. Ang swerte ni Linlu. Nakasakay siya sa ganong kotse. Ang gwapo talaga ni Chen Fei, at mayaman pa. At may magandang taste. Sabi Montag dati, taga probinsya. Lang siya. Sinong mag-akalang anak siya ng pinakamayaman? Ang lalim ng pagkakubli niya. Hindi ko siya nakilala. Sana niligawan ka o siya ng todo. Sayang. Nga, sana alam ko na anak siya ng pinakamayaman. Kapag naging siya, nakakit. Sino hindi makasususan? Kapag naging kayo, ay senso ka na. Oon ka. Ang ganda ng pagkakataon, napunta pa kay Linlu. Chen Fei, saan mo ako dadalhin? Kakain tayo. Saang restaurant mo gusto? Kahit saang restaurant sa Shanghai, ikaw ang bahala. Chen Fei, parang nag-iba ka. Hindi. Hindi ako nagbago. Ako pa rin to, pero ngayon may mas magandang kondisyon ako para alagaan ka at bigyan ka ng mas magandang buhay. Linlu, gusto mo bang maging girlfriend ko? Ang estado ko ngayon, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Linlu, sa buong mundo walang sinuman ang mas karapat-dapat sa akin kaysa sa'yo. Sa pinakamasakit na bahagi ng buhay ko. Sa pinakamalungkot kong mga sandali, ikaw ang laging nandyan para sa akin. Ang gusto ko ay ikaw mismo, ang iyong kabaitan, ang iyong tibay. At ang iyong ngiti ang mga pinakatotoo para sa akin. Kung papayag ka, handa akong bumugol ng buong buhay ko para patunayan na ikaw lang ang pipiliin ko. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Bakit hindi mo? Sinabi sa akin ng mas maaga. Kung sinabi mo lang sa akin noon, baka pumayag na ako sa iyo. Linlu, kung papayag ka lang, handang-handang gumugol ng buong buhay ko para patunayan na ikaw lang ang pipiliin ko. Pasensya na, Chen Fei. Hindi ako pwedeng pumayag. Linlu, bakit? Ang estado ko ngayon ay sapat na. Bakit mo pa ako tinatanggihan? Hindi mahalaga ang estado o posisyon. Ayokong mawala ka sa sarili mo dahil sa pagiging anak ng pinakamayaman. Pero gusto ko lang na mabigyan ka ng mas magandang buhay. Ayokong magdusa ka. Ang pinakamagandang buhay ay hindi pera o posisyon, kundi ang maging totoo ka sa sarili mo. Ano ang nangyari? Chen, nahinto ang kotse natin. Chen Fei, yung kotse na yun. Bumalik ka agad. Tatlo na. Hala, ingat. Linlu, huwag kang magkakaproblema, huwag. Linlu, gumising ka. Linlu, huwag kang magkakaproblema, Linlu. Pamilya, huwag kayong lalapit. Huwag kang magkakaproblema. Hindi mahalaga ang estado o posisyon. Ayokong mawala ka sa sarili mo dahil sa pagiging anak ng pinakamayaman. Mahal kita. Sistema, lumabas ka. Sistema, lumabas ka. Basta safe si Linlu, handa akong isuko ang pagiging tagapagmana. Sistema, lumabas ka. Sino ba talaga ang may gawa nito? Gagantihan ko siya. Hoy, cute. Hi, classmate. Ako si Linlu.
Mukhang marami kang dala, tulungan kita. Halika, Sabay tayo. nandyan lang ang dorm, samahan kita. Tara. Linlu, pangako mo sa akin, huwag kang magkakaproblema. Dosi, kamusta na siya? Ang pasyente ay dumanas na malakas na pagdurugo at ang kalagayan ay hindi maganda, kahit na ang ating ospital ay may katumbas na uri ng dugo, ngunit ang kanyang sitwasyon ay mas komplikado. Ayon SA, kasalukuyang teknolohiya at kagamitan ng ospital, ang sansa ng tagumpay na operasyon ay wala pang 30%. Mayroon bang ibang paraan? Meron naman kung maaaring makiusap sa kilalang si Yarkui mula sa lungsod. Baka may pakisa PA. Siya ang pinakamahusay na surgeon sa bansa at dalubhasa sa ganitong mga komplikadong kaso. Si Easy Kway. Hindi basta-basta maaring makiusap si Yarki dahil sa kanyang espesyal na katayuan at sa oras na nagmamadali. Natatakot ako na baka hindi na abutin ng pasyente. Yang Cheng, ano man ang paraan mo. Sa loob ng kalahating oras, kailangan kong makita si Easy Kway. Sa emergency room ng City Hospital. Kung hindi mo ito magagawa, huwag ka nang bumalik sa akin. Opo, Yang Master Chen, ayusin ka una ito. Sisiguraduhin kong matatapos ang trabaho. Young man, si Dr. Kui, ay hindi basta-basta maaring makiusap. Payo ko sa iyo, maghanda ka na lang sa isip mo. Pupunta ako ngayon kay Director, huwag para tingnan kung maaring mapanatiling stable ang kalagayan ng pasyente. Kakakuha ko lang ng mana ni Chen Wanli. Tapos nangyari ang aksidenteng ito. Hindi ito nagkataon. Naku, ingat. Sino ba talaga ang nasa likod nito? Para ba sa aking mana o may kinalaman sa pumatay? Kay Chen Wanli. Hoy XJ. Tulungan mo ako sa isang bagay. Linlu. Kailangan mong lumaban. Kailangan kong magmadali, kung hindi, hindi lang ang pag-alam. Sa dahilan ng pagkamatay ni Chen Wanli ang hindi ko malalaman, pati ako, ay maaaring maging susunod. Ang aksidenteng ito ay hindi talaga aksidente. Sino ba talaga ang nasa likod nito? Young Master, esensya na at nahuli ako. Ace Kui, sa pagkakataong ito, umaasa ako sa inyo. Nak, Young Master Chen, huwag kayong makalala. Isang kangalan para sa akin na makapaglingkod sa inyo. Kahit na isakripisyo ko ang aking buhay, lalabanan ko ang kamatayan. Mukhang ang babaeng si MS Lin ay napakahalaga sa inyo, Young Master. Tigil. Kung itutuloy mo ang pag-upera, baka hindi na talaga maagapan ang pasyente. Zenoka, paano mo ako kinakausap? Ang aming Director Huang ay isang otoridad sa surgery sa City Hospital. Ano kaya ang alamontak? Tingnan ninyo kung sino ito. Ang dakilang Dr. Kui. Kui, bakit ka nandito? Magsisimula na tayo. Ako na ang bahala rito. Magsisimula na ang operasyon. Lahat, sumunod sa akin, Ki. Sa'yo, sigurado magiging maayos ang lahat. Ito ang pasyente. Kayo naman, tulong niyo ako. Oo, sigurado. Sabihin mo ang kalagayan ng pasyente. Nung dinala siya, may pagdurugo sa utak. Nasira ang mga internal organs. Talagang delikado. Ito. Paano ito nangyari? Normal na lahat ng indicators. Himala ito sa medisina. Hindi ito possible. Nung dinala siya, malapit nang mawalan ng buhay. Ito. Paano naging ligtas na ang pasyente? Hindi na kailangan ng operasyon. Young Master, ZMS, Lin, may zuwerte talaga. Hindi siya masasaktan. Huwag kang masyadong mag-alala. Assistant Yang. Young Master, ano ang problema? Kakakuha ko pa lang ng mana na aksidente ako. Assistant Yang, hindi ba't sobrang? Sakto ang timing. Young Master, ako ba ang pinaghihinalaan mo? Ay naku, tapat ako sa inyo, Young Master at sa ama mo. Paano ko magagawa ang ganito? Hindi ko sinabing ikaw ang pinaghihinalaan ko. Pinakahanap ko ng sistema. Ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Chen Wanli. Pero sa ngayon, maging si Yang Cheng Liu yun. O ang kapatid kong hindi ko pa nakikilala. Pati na ang mga tao sa loob ng grupo parang may duda. Pero, dahil sa kanilang pagiging hindi mapakali, may pagkakataon akong maghanap. Kapag nagising si Linlu, talagang malalaman ko ang katotohanan. Kui, kamusta si Linlu? Himala sa medisina. Talagang himala ito. Pakilinaw mo, Kui. Young Master Chen, tinignan ka o ang records ng ospital tungkol kay MS, Lin malubha ang kanyang mga sugat. Pero, nung pumasok ako sa operating room, halos gumaling na siya. Ano?
Hindi, paano ito nangyari? Kui, paano ito nangyari? Ang isang taong nasugatan ng ganito, paano siya gumaling ng ganito kabilis? Kui, sigurado ka bang okay na siya? Kayan ga sinabi kong himala ito, Young Master Chen. Kung okay na si MS Lin, alis na ako. Una na ako. Kui, salamat. Sa susunod, personal akong magpapasalamat. Hahaha, hindi na kailangan. Kuya Kui, ako na ang maghahatid sa iyo. Tara, halika, halika, halika. Mabuti naman, okay na si Linlu. Hala, kakaiba. Kanina nung hinahatid namin si Linlu. Grabe ang sugat niya. Pero sabi ni Kuya Kui, gumaling na raw siya. Baka naman. Yung sistema, ang galing, hindi ko inasahan. May ganitong kakayahan pala ang sistema. Dosi, kamusta na ang girlfriend ko? Dapat sinabi na sa iyo ni Kuya Kui, wala na siyang malubhang problema. Pero, mahina pa rin ang katawan niya, kailangan pa siyang magpa-ospital. Maobserbahan, at sa panahong ito, kailangan may kasama siya palagi. Ako ang sasama sa kanya. Hindi ko siya pababayaan mag-isa. Linlu. Gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Ang haba ng panaginip ko. Sa panaginip ko, hindi kita mahanap. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, lagi akong nasa tabi mo, hindi ko hahayaang. Hindi mo makita. CJ, Sabi ng doktor, kailangan mo pang magpahinga ng ilang araw. Ang susunod mong misyon, magpahinga ka lang ng maayos. Wala kang dapat alalahanin. Chenfei, parang wala naman akong nararamdaman. Makinig ka. Ang susunod mong misyon, magpahinga ka lang, wala kang dapat alalahanin. Ako na ang bahala sa lahat. CJ, Ilang araw ka nang hindi kumakain, bibili ako ng masarap para sa'yo. Esa, CJ. CJ, hintayin mo ako. Linlu, kahit sino pa ang may kagagawa nito. Hindi ko siya patatawarin. Kuya Kui, ingat po, salamat talaga sa tulong mo. Walang anuman, Yang, wala naman akong nagawa. Hahaha, hanggang sa muli. Sabi ko na nga ba, sira ang preno. Sino kayo? Ano ang gusto ninyo? Sira ang preno? Mga sinungaling kayo. Sasagutin montag ako, Zenobia talaga. Ang nag-utos sa iyo na banggain sina Faye at Linlu? Magsalita ka. Ayaw mong magsalita? Sage, ipaparamdam ko sa iyo. Ano ang ibig sabihin ng kahihinatnan? Zenobia talaga kayo? Kung hindi ka magsasalita, wala ka ng pagkakataon sa susunod mong buhay. Ere. Matigas pa rin ang ulo mo? Tingnan natin. Hanggang kailan ka magiging matigas ang ulo? Gawin na, gawin na. Ang sarap talaga. Bilisan montag, bilisan montag. Kuya Je, ano ba Itong hayop na to, muntik na mapatay si Kuya Faye. Tumawag si Kuya Faye kanina, papunta na siya. Pagdating niya na lang natin pag-usapan. Sige, hahaha. Mga hunghang. Mga batang hindi pa lubos ang pag-isip. Pakawalan niyo ako agad. Ang init ng ulo ko, ngayon mismo. Lida, Kuya Faye, Kuya Faye. Ikaf? Imposible. Paano ka nakaligtas ng walang pinsala? magkwento ka. Sino ang nag-utos sa'yo? Sinabi ko na, nasira lang ang preno. Walang nag-utos sa akin. Pakawalan niyo na ako. Ano ang gagawin montag? Ano ang gagawin montag? Ano ang gagawin montag? Handa ka na bang magsalita ngayon? Bawat segundo, 20 mililitro ang dugong nawawala. Para sa normal na tao, kapag lumampas ng 1 litro ang nawalang dugo, magkakaroon ng shock, wala ng lunas. Kaya, ngayon, nasa sayo na ang desisyon. Sagutin mo ang tanong ko at tutulungan kitang pigilan ang pagdurugo. O mananatili kang tahimik at panoorin ang sarili mo. Namamatay sa sobrang pagdurugo. Igilan mo ang pagdurugo ko.
Sasabihin ko na, lahat. Ayoko pang mamatay. Tingnan natin kung kasiya siya ang sagot mo. Sige, aminado ako. May nagbigay sa akin ng 10,000. Pagawin kong aksidente ang pagkasiya ng preno. Sino? Hindi ko rin siya kilala. Siya ba? Hindi Zia. Zia BA. Hindi rin. Nang hanapin niya ako. Nakamask siya, pero naalala ko ang kanyang mga mata. Ang mga litratong ipinakita mo sa akin. Wala siya roon. Hindi si Yang Cheng. Hindi rin si Lu Yun. Sino ba talaga ang gustong kumatay sa akin? Sino ba talaga? Yung master, sa pagbalik mo, magmamana ka ng kayamanan ng iyong ama. Mag-ingat ka sa mga taong ito. Assistant Yang, ano ang ibig mong sabihin? Gusto ka ulang po sana ipalam sa inyo, hehe. Sa loob ng grupo, may mga taong hindi maganda ang pakay sa inyo. Baka si Yang Cheng ay kakampi natin. Baka may mahirap na sitwasyon siya. Kaya hindi niya nasabi sa akin ang totoo. Ang tunay na nasa likod ng lahat ng ito ay ang mga tao sa loob ng grupo. Alam ka o, nasabi ka o na lahat. Nahihilo na ako, bilis. Dalhin niyo na ako sa ospital. Sayang, wala akong hawak na litrato ng mga taong iyon sa loob ng grupo. Kung hindi, kung ibibigay ko sa iyo ang litrato, makikilala mo ba sila? Kapag nakita ko ang mga matang iyon, baka kaya ko. Kuya Faye, dadalhin ba natin sa ospital? Sige, Lida, ikaw na muna ang maiwan. Pasensya na. Dalhin mo siya sa ospital. Magbantay ka sa kanya. Huwag mong sasabihin kanino man ang tungkol sa kanya. Sige, Kuya Faye. Execute. Now und avan. Mukhang mas komplikado pala sa loob ng grupo kaysa sa inakala ko. Kuya Faye, tapos na ang ipinagawa mo. Good. Ngayon, oras nang harapin ang mga tao sa grupo. Oy, Kuya Faye, kamusta na si Linlu? Wala namang malubha. Sabi ng doktor, kailangan niyang magpahinga ng ilang araw. Ang niya. Mabuti naman. Oy, Kuya Faye, ano sa palagay mo tungkol dito? May ilang tao akong pinaghihinalaan dati, pero nang makita ko. Ang ugali ng driver na yon, mukhang hindi siya nagsisinungaling. Pero nang ipinakita ko sa kanya ang litrato, tinanggihan niya lahat. Ibig sabihin, ang hinala ko noon ay maaaring mali pala. Hindi naman sigurado. Ano ang ibig mong sabihin? Maaaring nagpakumbaba o nagbalat kayo ang kalaban. O baka naman may ipinadala lang silang ibang tao para makipag-ugnayan. Tungkol naman sa driver ng truck. Naalala mo ako. Ah, Tama 6G. Kung ganoon, maaari na hinalain niya. At saka, tara, samahan mo ako sa Kinshan Group. oo. Hindi ba sinabi kong ayusin mo agad ang tao? Nagpadala ulit ako agad ng tao sa bahay ng driver. Pero ang bilis niyang tumakas. Mas mabuti pa nga kung nakatakas siya, ay sa mahuli at makontrol ni Chenfi. Huwag kayong mag-alala, hahanapin natin agad ang driver at ayusin. Kahit na talagang mahayag ako, siguradong hindi kita. Isa Zangkot, Chen Fai. Mas mabuting tumahimik ka, kung hindi, handa akong. Ipadala ka ngayon para makasama ang iyong ama. Dumating na si Chenfi sa kumpanya. Alam Montag na. Ang dapat sabihin, di ba? Oo, naiintindihan ka o. Wow! Ito ang unang pagkakataon na nakapasok ako sa loob ng Kingtian Group. talagang kahanga-hanga ang pinakamalaking kumpanya sa Jianghai. Fish, hindi ba't ang buong gusaling ito ay Pakari NG Kingtian Group. Hindi lang ito ang isa. Ang mga gusaling nakikita mo rito, lahat iyon ay ari-arian ng Kinshan Group. ang galing, Feige? Noong una, palagi kong naririnig ang mga kwentong mayabang ng mga senior na nagtapos na nakapasok sa Kingtian Group. sobrang nainggit ako noon. Kung gusto mo, maaari kang pumasok at magtrabaho dito anumang oras. Ikaw na ngayon ang assistant ng chairman. Ibig sabihin, ikaw ang pangalawa sa pinakamakapangyarihan sa lahat. Feige, sapat na yan. Mula ngayon, ang buhay ko ay Iyo na. anuman ang utos mo. Sige na.
Tumigil ka. Ano ang ginagawa mo rito? Hoy, maliit na security guard. Ano kaya naman yan? Ito ang... Iyong chairman ng King Chen Group. Hinaharang mo pa ang chairman? Nababaliw ka na ba? Ha. Ha ha ha. Talagang nakakatawa. Chairman Ing Ching Tion Group pa? Sasabihin ko sa'yo, ang chairman ng King Chen Group ay 3 na. Baka naman. Siya ay pangatlo. Ay naku. Dapat ay nakita mo na ako kahapon. Paumanhin, hindi kita nakita. Huwag kang magpanggap na close. Umalis ka na, tol. Nakita mo na ba ang kasing laki ng sako na kamao? Talagang napapikon na ako. Ako ay... Hindi? Alis ka ba o hindi? Tijulan Mo Yen. Assistant Yang, ikaf na. Kayong mga security, talagang walang modo. Paano niyo? Ginagawa ang trabaho nyo? Hindi ba ipinakita ko sa inyo ang larawan ni Ji Chen? Bakit hindi nyo siya nakikilala? Chen? Ji Chen. Paumanhin, hindi ko kayo nakilala. Nakita ako ng security guard na yan kahapon. Sino ba ang may ganun kalang memorya na makalimutan pagkalipas ng isang araw? Pero ngayon, sinadya niyang magpanggap na hindi ako kilala. Mukhang may mga tao sa loob ng King Shan Group na gusto akong pagmukhaing tanga. Fidge, kitang-kita na sinadya na security guard yan. Tiyak na may nag-utos sa kanya. Huwag kang magmadali, gusto kong makita kung anong trick ang gagawin nila. Yung master, huwag kang magalit, itong mga tauhan sa ibaba. Walang silang pangunawa. Huwag mong pansinin ang kanilang mga kalokohan. Paano ko sila papansinin? Pero, tanggal ka na. Ha? Yang Master Chen, ako, huwag naman. Sandali lang. Hindi kita nakilala, sobra naman ito. Kahit sarili ng amo hindi nakilala. Ano pa ang silbi niya? Tama ba? Sisa niya. Ipaalam sa mga top executives ng King Shan Group, magkikita tayo sa meeting room pagkatapos ng kalahating oras. Mag-meeting tayo. At isa pa. Ito ang kaibigan ko mula pagkabata. Simula ngayon, siya na ang aking assistant. Tulungan mo siya sa proseso. Assistant Yang, ako, may pamilya akong binubuhay. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho. Pakiusap. Tulungan mo ako, magsalita ka para sa akin. Tumahimik ka. Fay, ang galing Montag kanina. Nahilo ako sa Ypsilono. Maliit pa yan. Pero tulad ng sinabi mo, may malaking problema sa loob ng King Chen Group. Kahit isang simpleng guard ay may lakas ng loob na magsalita sa iyo ng ganoon. Kung walang nag-utos sa kanya, hindi ako naniniwala. Ganoon din ang pakiramdam mo. Ikaw ngayon ang magiging tagapagmana ng King Chen Group. Kung hindi ka pa nakakapasok at nawalan ka na ng otoridad, malaking problema ito para sa iyo. Maaring maging malaking hadlang ito. Akala nila matatakot ako. Ha? Napaka-innocent nila. Mukhang oras na, halika't makipagkita tayo. Sa mga top executives ng King Shan Group. Faye, sasama ko sa iyo. Tingnan natin kung anong trick ang gagawin nila. CJ. Pero kailangan mong magpalit ng damit. Ha? Fee, 2 o 3 lang ang top executives ng kumpanya mo? Mukhang patuloy nilang gustong ipakita ang kanilang kapangyarihan sa akin. Yung master, naipaalam ko na sa lahat ng top executives ng kumpanya. Pero lahat sila ay bossy. Oh, 2 lang sina Boss Chu. Ang wala pang ginagawa, kaya sila ang dumalo sa meeting. Walang problema. Yung mga hindi dumalo, hindi na kailangang bumalik pa. Ha? Young Master, ano ibig mong sabihin? Hindi mo ba sinabing bossy sila? Sige, pakibalikan mo sila. Pakiusap, pakipuntahan mo sila ulit. Ipaalam sa kanila, 0 minuto na lang. Kung hindi makarating sa meeting room, pwede nang mag-empake at umalis. Yung master, baka hindi ito angko. Ano, Assistant Yang, ayaw mong makinig sa akin. Ay, Young Master, sobrang bigat naman. Titingnan ka o ulit. Young master, Naiparating na. yung master, sila yung mga kasama ng tatay mo. Noong pinagtataguyod pa ang kumpanya, mga matatagal ng empleyado. Ikaf, kakasimula pialang. Ay malakas na agad ang loob. Ito, Assistant Yang, sinabi mo rin. Sila yung nagtaguyod ng kumpanya. Ngayon, tapos na ang laban. Hindi nila kilala ang may-ari, bakit ko pa sila itataguyod? Kung hindi pa pupunta si Assistant Yang,
E di sumama na lang siya sa kanila, mag-empeke at umalis. Sige young master, ipaparating ka o ulit. Mga matatalino ito, dati tingin nila sa akin ay may halong pangmutya. Ngayon, hindi na nila ako kayang tingnan, takot na baka sila ang masunog. Sa apoy ko, Kuya Faye, hindi ka ba natatakot na baka sila ang gumanti? Sila ay. Ganon pala, edi iwala na tayong dapat ikatakot. Young master. AME, gusto kong makita kung ano itsura ng iyong master natin. Na nangahas magsabi na matitigas na salita, natatanggalin niya. Kaming mga matatagal na sa kumpanya. Boss Zhang, nagpakita ka rin. Yung master, kami ay mga matatanda na. Mahina na ang tuhod, kaya nahuli. Sana hindi ka magalit. Hindi ako magagalit pero kung maulit, hindi na kailangang dumating. Yung master, kakasimula mo pa lang, ang lakas na ng loob mo. Hindi kaya ito masyadong mabigat? Mabigat? E di umalis ka na lang. Ang Isaiah Group ay hindi kailangan ng mga hindi sumusunod sa patakaran. Young master. Mas mabuti pag-isipan mo, kami ay hindi mo. Madaling gagalawin. Mukhang hindi pa alam ni Boss Zhang kung sino ang may control sa Kyrie Group ngayon. Zhang Kai, Vice Presidente ng Isaiah Group. Kahit Vice Presidente, malakas ang suporta sa loob ng kumpanya. Magaling sa pagbuo ng grupo, marami ring kasama. Mukhang siya ang unang lalabas para subukan ako. Boss Zhang, ano ba ito? Ngayon, ang kumpanya ay nasa ilalim ng iyong master. Siya ang may control? Anong karapatan niya? Isang batang hindi pa nakakatapos ng kolehiyo, kaya niyang pamahalaan. Ang malaking SKY Group? Boss Zhang, tama ba? Young master, may sasabihin ka ba? Nagtataka ako kung ikaw ba ay nasa posisyon na ito. Nang masyadong matagal kaya nakalimutan mo na. Kung sino talaga ang may-ari ng Kinshan Group. Chen, ito ay para rin sa kapakanan ng grupo. Ako. Para sa kapakanan ng grupo. Harapin ang tagapagmana ng grupo, una ay sinipa ang pinto, tapos nagbanta. Ito ba ang para sa kapakanan ng grupo? Ang mga hindi nakakaalam ay isipin na ang Kinshan Group ay apelyido Zhang. Mga kasama, dapat ang iniisip nyo ay katulad ni Boss Zhang na ako ay isang batang walang karanasan na hindi pa nakakatapos ng kolehiyo. Kaya akala ninyo ay maaari nyo akong kontrolin, tama ba? Tumahimik ka. Karamihan sa inyo ay hindi alam na mayroon ako ngayon ng 51% na shares ng Kinshan Group. Sa madaling salita, ang Kinshan Group ay nasa ilalim ng aking desisyon. Ikaw lang naman ay isang Boss Zhang. Tinanggal kita. Sino ang maglalakas loob na sumalungat? Chen Fei, ang Kinchan Group ay hindi isang diktadurya. Tama. Oo. Sinabi ng Chairman Deti. Paumanhin. Boss Zhang, ang aking ama. May mga patakaran ng aking ama, ako si Chen Fei. May sarili rin akong mga patakaran. Ngayon na lumabag ka, dapat ka nang umalis. Assistant Yang, palayasin mo siya. Itigil ang lahat ng kanyang operasyon sa grupo, simula bukas. Ayaw ko na siyang makita sa grupo. Opo, Young master. Young master Chen, hakiran na Montag lang yan. Boss Zhang, hindi niya naman ibig sabihin yun. Oo, Young master. Si Boss Hang ay diretsong magsalita lang. Mula ngayon, sino man ang maglakas loob na humingi ng awa para kay Zhang Kai, ay alis din kasama niya. Tandaan ninyo, sa mundong ito, walang importante kung wala ang isa. Ang Kinshan Group simula ngayon. Ako ang magdedesisyon.
Fij, noong pinarusahan mo, Sis Hangkai, nandito ako sa tabi. At mabusising pinagmasdan ang reaksyon ng ibang matataas na opisyal. Kahit na, mayroon ka ng 51% na shares ng grupo, ay parang nakikipaglaban ka pa rin sa lahat. Sa totoo lang, handa na ako sa mga ito, kaya nga. Ipinatawag kita para tulungan ako sa kumpanya. Hahaha, ay naku, kung may tiyaga, may nilaga. Naniniwala ako. Talagang mahuhuli natin ang tunay na salarin. Hindi lang mahuhuli, ipapaalam ko sa kanila. Kung ano ang kapalit ng pag-aaway sa akin. Pasok. Young Master, pinalayas na ng grupo Sis Hangkai. Ano pa ang gusto mong gawin ko? Assistant Yang kapag may oras ka. Ilipat mo ang mga related na trabaho mo kay XG. Ahaha. Young Master, Sinabi ko kanina, gawin 6G na assistant ko. Siege, naiintindihan ko. Ma, bakit mo ako minamadaling tinawag? Ano ba? Kumakain ako kasama mga kaibigan ko. Puro ka na lang kasama ng mga walang kwentang kaibigan mo. At paglalaro. Umuwi ka ba para maglaro lang? Naku, ma, boring kasi es aber hai. Minsan kailangan ko lang mag, relax. Dumating es ay Chen Fei kapong. Chen Fei? Sino yun? Ano sa palagay mo? Ma, ang ibig mong sabihin, yung lalaking yun ay dating para makipag-agawan sa akin sa mana? Hahaha. Zia? Isang lalaking hindi man lang nakapagtapos ng kolehiyo. Dapat ba siyang makipag-agawan sa akin? Kanina lang, ginamit niya ang pangalan bilang sole heir ng King Chen Group para magdaos ng meeting sa kumpanya. Soul Air? Isang outsider lang naman siya. Pero yung mga matatanda sa King Chen Group, kahit sa amin hindi sila nagpapakumbaba. Bakit sila magpapakumbaba sa kanya? Mukhang ordinaryo lang si Chen Fei, pero hindi ko inasahan na may ganun siyang lakas. Kung kalahati lang ng kanyang kakayahan ang meron si Chowki, hindi sana ako. Ganito kabahala. Mai 51% na shares NG Kingxian Group si Chen Fei. Ngayon. Siya na ang may control sa King Chen Group. Ano? Ma, ang ibig mong sabihin, binigay ni Dad ang 51% na shares Ng King Chen Group sa outsider na yun? Siguro, naramdaman ng tatay mo na may utang siya sa kanya. Ang pinakamalaki niyang pagkakautang ay sa iyo. Ma, huwag mong pakialaman ito. Ako na ang bahala. Xiaoqi. Ma, huwag kang mag-alala. Talagang mababawi ko ang shares ng King Chen Group. Chen Xiao, naririnig kong hinahanap mo ako. Ikaw si Zhao Chen? Oo, ako si Xiao Chen. Chen Fei. Kilala Montag? SA tingin ko. Bigyan natin ng leksyon. May problema ka rin sa kanya? Ako rin. Sabihin mo, Sage, sasabihin ko sa'yo Chen Xiao. Si Chen Fei na yun. Galing lang siya sa probinsya. Yun, dati. Guard lang siya sa harap ng eskwelahan namin. Ganon lang. Kung ganoon ang sinasabi mo, si Chen Fei ay isang taong biglang yumabang. Dati tahimik lang, nang malaman niyang siya pala ang tagapagmana ng King Chen Group, pagkatapos, bigla na lang nagbago, di ba? Oo. Si Chen Fei na yun, swerte lang talaga siya. Galing lang siya sa probinsya. Yun, hay. Huwag na tayong magreklamo, sabihin mo na lang. Ano sa tingin mo ang paraan para mapakuha kay Chen Fei ang shares ng King Chen Group? Chen Xiao, ito. Ako, huwag kang mag-atubili, anong paraan, sabihin mo na. Chen Xiao, hindi mo alam. Si Chen Fei na yun, ang taong pinakamahalaga sa kanya. Zeno? Si Linlu. Kailangan lang nating pagtuunan ng pansin si Linlu. Tiyak na ibibigay niya ang shares sa'yo. Si Linlu, oo. Young Campus Beauty SA eskwelahan namin. Laging may koneksyon kay Chen Fei. Pero hindi ba masama, tu? Kasi. Chen Xiao, kung gusto mong makuha ang shares mo, ito ang pinakamagandang paraan, ang shares na sa akin.
Siege. Gawin natin ang sinasabi mo, pero saan tayo pupunta? Para hanapin si Linlu, Chun Xiao. Narinig K.O., kahapong si Chen Fai et Linlu. Ay naaksidente. Si Chen Fai na yu. Swerte, walang nangyari sa kanya, pero narinig ko. Nasa ospital ngayon si Linlu. Kailangan lang nating magpadala ng tao. Paakunin si Linlu, tapos na ang usapan. Sakai. Siege. Si Yangcheng, walang kahit counting galit. Ang ipinakita, Mas delikado ang mga taong ganyan, sige, huwag na nating pag-usapan to. Pupunta pa ako sa ospital, magdadala ng pagkain kay Linlu. sakto, pupunta rin ako sa Lida. Tingnan ko doon. Nagising na ba yang truck driver? Tara na, hindi naghihintay ang oras. Mauna na ako. Ah. Haha. Linlu, tingnan mo kung ano ang dala kong masarap para sa'yo. Ang weird, nasaan si Linlu? Linlu, saan ka pumunta? Ikaf si Chen Fai, di ba? Sino ka? Nasaan si Linlu? Kung gusto mong ligtas si Linlu, ibigay mo na maayos ang Shares in Qingtian Group. kung hindi, hindi mo na siya. Makikita pa sa buhay mo. Kung gagalawin mo siya kahit isang daliri lang, pagsisisihan mong nabuhay ka sa mundo. Nakidnap si Linlu. Sino ba talaga itong si Chen Qianqi? Ang tagal mong mag-isip, mukhang. Hindi importante es ayo si Linlu. May desisyon ka na ba? Ikaw si Chen Qianqi, di ba? Anong Chen Tianqi? Hindi ko alam. Anong sinasabi mo? Chen Qianqi, illegal ang pagkidnap. Payo ko sa'yo, huwag mo nang palalain pa ang sitwasyon. Ibalik mo agad si Linlu. Sabi ka una, hindi ako si Chen Xiangqi. Chen Qianqi, bibigyan kita ng 3 oras para ibalik si Linlu. Pagkatapos ng 3 oras, wala nang pagpapatawad. Oy, Ano ang ginangyari, Chen? Ano ang ginangyari? Anong klaseng ideya ba yan? nahulaan na ni Chen Fei ang identity ko. Dapat ba nating ibalik na agad siya? Naku, Chen, huwag kang magpanik. Iyak na hindi gagalaw si Chen Fei ng basta-basta. May oras pa tayo. Zanan ga. Na-research ko na dati si Chen Qianqi. Madali siyang mainis pero duwag siya. Kaya sabihin mo sa kanya ang grabe ng sitwasyon. Tiyak na hindi siya gagalaw. Kay Linlu sa ngayon. At takot siya kay Liu Yun. Kailangan kong magmadali. Puntahan ko si Liu Yun. Oy, Fei. Hoy, nasan si Mises? Wala. Anong nangyari dyan? Haha, yung truck driver, umamin na sa lahat. Gumuhit si Lida ng isang lawan batay sa kanyang paglalarawan. May ganun pala siyang kakayahan. Pangalawa niyang choice ang art school. Okay? Kung hindi siya nagkameron ng problema sa exam, hindi sana tayo naging magkakasama sa dorm. Siya yun. Hindi ba yan si Zhang Kai? Yung dating vice president na natanggal sa grupo. Zhang Kai. Siya lang ay isang kasangkapan, may ibang mastermind. Bago ako pumasok sa grupo, hindi ako kilala ni Zhang Kai. Paano niya nalaman na magiging here ako at naghanap pa ng truck driver para banggain ako? Ibig mong sabihin, may nag-utos kay Sangkay? May nag-utos sa kanya? Tama. Si Zhang Kai ay isang piyesa lamang. Ang naglalaro ay si Yang Cheng. Hindi, bakit niya gagawin yun? Lagi gustong balansihin Yang Cheng. Ang mag-ina ni Liu Yun pero hindi niya magawa ng direkta. Kaya, isinama niya ako, isang outsider, sa grupo. Pinamana sa akin ang shares. Pinapatay ako ni Zhang Kai, tapos isinisi kay Chen Qianqi, isang tira, maraming patay. Pero ang hindi niya inaasahan ay nakaligtas ako sa aksidente. Congratulations, host. Natitud sa Montag na. Ang tunay na pumatay kay billionaire Chen Wanli. Reward, 50 billion pesos, na transfer na sa account mo. System, ano gagawin ko sa ganito kalaking pera? Kailangan ko iligtas si Lulu ngayon. Activated ang task, kailangan mo sa loob ng 3 araw, na may pakulong ang pumatay. Kay Chen Wanli, protektahan ng system ang girlfriend mo.
Nazi Linlu. Safe si Lulu, maaasahan pala ang system. Grabe, ang lalim ng plano ng matandang yun. Fai, ano gagawin natin gayon? Kung gusto niya ng patago, sasabayan natin. Bantayan si Zhangkai. Sungat, bawat galaw ni Yang Cheng. Sa Zhao Chen, mas mabuti ngayon na. Bigyan mo ako ng solusyon. Kung hindi, Una kitang papatayin. Hoy Chen, relax lang. Nasa atin pi naman siya. Bakit ka nagpapanik? hindi ako nagpapanik. Kuya Yang, ginawa ko ang sinabi mo. Zinadya kong mag, away kay Chen Fai. Pero bakit mo ito ginagawa? May malalim ba itong kahulugan? Kahit ano paman, nawala sa akin ang posisyon. Bilang Vice Presidente ng King Chen Group. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Kuya Yang, hindi ko ito ang ibig sabihin. Ngayon, malamang nasa kamay ni Chen Fei ang truck driver. E di ibig sabihin, nakita ka na niya. Kung sakaling magsalita ang driver, malalantad ka kung mananatili ka sa King Chen Group. Maaaring gamitin ka ni Chen Fei para matukoy kung saan ako naroroon. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Dinala ko si Chen Fei sa grupo upang balansihin ang mag-ina ni Liu Yun. Ngunit sa halip, haha, ako pala ang nagpasok ng lobo. Ang batang ito, hindi pala madaling kontrolin. Kuya Yang, ano ang susunod mong gagawin? Kung mawawala sa akin ang titulo. Bilang Vice Presidente, mahihirapan akong tumulong sa iyo. Sino nagsabing hindi ka na makakatulong sa akin pag alis mo sa King Chen Group? Ibig mong sabihin ay AMM. Si Chen Changqi, ang maliit na yon, dinukot niya ang kasintahan ni Chen Fei. Hihihe, sa pagkakakilala ko sa kanya. Hindi niya ito gagawan ng masama, at ikaw ay nasa likod. Gusto kong gawin mo ito. Kuya Yang, hindi ba ito masyadong mapanganib? Mapanganib? Kung hindi tayo kikilos ngayon, at malaman ni Chen Fei, hindi lang ito usapin ng panganib, Kuya Yang. Kung gagawin natin ito, paano kung may mangyari sa hinahara? Ay naku, akala mo ba kunti na lang ang problema mo ngayon? Kung malaman ni Chen Fei, nakasangkot ka rin. Akala mo ba makakaligtas ka pa? Sige, naiintindihan ko na. Gagawin ko na ito. Chen Fai? Chen Fai. Dinala kita sa pamilya Chen. Dinala kita sa King Chen Group. Ano pa ang kulang sa iyo? Kailangan mo pa bang magkaroon ng sariling desisyon? Ha ha ha. Dahil hindi ka sumusunod. Huwag mong sisihin ang sarili ko kung magiging brutal ako. Ang matandang ito, talagang tuso, Kuya Fei. Ano ang gagawin natin ngayon? Ganito, pupunta ako sa Violeta Village. Sa truck driver, sabihin mo kay Lina. Pwedeng paluwagin nila ng kaunti. Naiintindihan ka una, Kuya Fai. Ang tawag dito ay pag-akit sa ahas palabas ng lungga. Parang wala tayong mapag-usapan. Liu Yun, hindi naman siguro. Kung gusto mong ligtas si Linlu, ibigay mo na lang ang shares ng King Chen Group. Kung hindi, baka hindi mo na makita si Linlu sa buong buhay mo. Mukhang narinig mo na. Ito ang boses ni Chen Changqi. Imposible. Paano magagawa ni Chowki ang ganitong pagdukot? Liu Yun, ang pagkakamali ng anak ay pagkakamali ng magulang. Patay na ang ama ko ngayon, ikaw na lang ang kanyang guardian. May pananagutan ka sa mga ginagawa niya. Ngayon pupunta ka dito para magreklamo. Ano ba ang gusto mo? Dapat alam mo na. Una, ipabalik ni Chen Changqi si Linlu. Nang buo at walang pinsala. Pangalawa, gusto kong malaman ang lahat ng tungkol sa ama ko.
Dapat mahal na mahal mo ang ama ko. Kung ganon, bakit ayaw mong sabihin sa akin ang mga detalye tungkol sa kanya? Dapat alam mo rin na ang pagkamatay ng ama ko ay hindi lang simpleng sakit. Ano ba ang alam Montag? SA Girlfriend Montag, Papawin Nixiauki. Siya ng buo at walang pinsala. Pero ang ama mo, inatake sa puso at namatay. Wala nang ibang dahilan. Ang weird talaga, ano ba ang itinatago ni Liu Yun? O baka naman, ang pagkamatay ni Chen Wanli, si Liu Yun o si Chen Shanqi, ay may kinalaman din dito. Pero kung ganon, wala akong nakikitang mga nagluluksa sa Qingshan Group. Maliban kay Liu Yun kung nag-acting lang siya. Ang galing naman ng pag-arte niya. Ngayon, kailangan kong malaman ang katotohanan mula kay Liu Yun. Sige, kung ayaw mong magsalita, hindi na kita pipilitin. Pupunta na lang ako sa pulis para iparesto si Chen Shanqi. Pareho lang, nasa gustong gulang na si Chen Shanqi. Dapat niyang panagutan ang ginawa niya. Huwag kang alis. Kung ganon, sabihin mo na ang lahat ng alam mo. Sabi ko, sasabihin ko sa'yo lahat ng alam ko. Lahat ng alam ko. Sabihin mo, nakikinig ako. Ong Tottery Mo. Hindi talaga atake sa puso ang dahilan ng pagkamatay niya. Alam ko talaga. Nang mangyari ang tatay mo, kaagad akong kinontak ni Yang Cheng. At ako. Kaagad din akong pumunta sa ospital. Tuloy mo. Ganito kasi ang nangyari. Yang Cheng, ano ba talaga ang nangyari? Paano bigla na lang siya nagkasakit? Alam mo naman, may sakit sa puso talaga ang boss. Kamakailan, para sa bagong proyekto sa Southern Development Zone, sobra siyang nagpupuyat at hindi kumakain ng maayos. Maamin na akong bises na sinabihan siya. Pero, Wanli, huwag kang magkakaproblema. Kapag may nangyari sa'yo, Piano kami Nixiauki. Doktor, kumusta na si Wanli? MRS Liu, ginawa na namin ang lahat. Pero nang dalhin si Boss Chen dito, tumigil na ang tibok ng puso niya. Malungkot na pangyayari. Mrs. Liu. Piano nangyari ito? Mrs. Liu. Huling pagkakataon, ayon sa patakaran ng ospital, kailangan namin siyang dalhin sa morgue. Wanli, tarantado ka, bumangon ka. Piano ka biglang umalis? Bumangon ka. Ayaw kong umalis ka, bumangon ka. Chen Wanli. Mrs. Liu, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Habang sinusuwi namin ang katawan niya, napansin namin na parang may sobrang gamo sa puso sa sistema niya. Ano? Kaya, sa palagay ng ospital, ang pagkamatay ni Boss Chen, hindi naman siguro aksidente. Ano ang gusto en yogon? Gusto naming malaman ang tunay na dahilan. Baka kailangan si Boss Chen. Ay, Autopsy. huwag kang magsalita ng ganyan. Ang amo namin ay ang pinakamayaman sa Jianghai. Kahit sa kanyang kamatayan, dapat siyang bigyan ng magandang living. Paano ninyo siya mapapahiya ng ganito? Pero, lumabas ka na. Yang Cheng. May alam ka ba? Miss, huwag mo nang pakialaman ito. Bakit mo ako pinipigilang magtanong? Baka. Natatakot kang may malaman ako. Naku, miss. 12 taon na akong kasama ng amo. Paano Montag? Ako mapaghihinalaan? Bakit mo pinigilan ang doktor na
I-autopsy si Van Lee? Alam mo, ayon sa doktor, si Wan Li ay maaring nilason. Miss, pa ito sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti ko, Oh, noong buhay pa ang amo, mahalaga sa kanya ang reputasyon. Isipin Montag. Kung ma-autopsy siya pagkatapos ng kanyang kamatayan, ano ang sasabihin ng iba? Paano titingin ang mga tao sa atin at sa bata? yung dahilan ng pagkamatay ni Wan Li, hindi ba importante? Paano kung Siya ay talagang nilason. Naku, huwag mong ipaalam ito sa iba. Isipin Montag. Kung malaman ng mga otoridad, mag-iimbestiga sila. At ma-freeze ang mga assets ng King Chen Group. Alam mo naman ang kalagayan ng ating grupo. Kahit 1 linggo o 2 linggo lang na freeze. O kahit ilang araw, hindi na tayo makakabawi. Pagdating ang panahon, ikaw at ang bata, naku, wala na kayong makukuhang pera. sigurado ka? Naku, miss, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala rito. Sa lihim kong imbestigahan, kapag nalaman ko kung sino ang naglason sa amo, hindi ko siya patatawarin. Van Lee. Kaya pinili mong makinig kay Yang Cheng. Dahil sa reputasyon at sama na ng King Shen Group. At inasunod mo ang gabay ng aking ama, tama ba? Wala akong magawa noon. Liu Yun, ang tanga mo. Pero may punto si Yang Cheng. Kung gagawin nating malaki ang investigasyon. Sa pagkamatay ni Wan Li, ang King Chen Group ay tiyak na imbestigahan. Bukod sa freeze ng pondo, ang reputasyon ng King Chen Group sa labas ay babagsak. King Chen Group. Siyempre, si Wan Li ito. Lahat ng pinaghirapan niya sa buhay. Kaya pinili mong itago ang katotohanan. Kahit na pinasubaybayan mo pa si Yang Cheng ng kalihim. Tapos, ano ang resulta ng investigasyon? Liu Yun, sinunog mo ang bangkay ng tatay ko. Ngayon, lahat ng ebidensya nawala na lahat. Ito. Ay naku, akala ko matalino si Liu Yun, hindi pala. Hindi niya maintindihan ang simpleng bagay na ito. Kung totoo lahat ng sinabi ni Liu Yun, lalong lumalaki ang hinala kay Yang Cheng. Sige, tawagan mo si Chen Chenqi para ibalik niya si Lin Lu. Tatawagan ko na si Xiaoqi para ibalik niya ang tao. Xiaoqi. Hindi siya sumasagot ng tawag. Ano ang sinasabi mo? Chen Fai, huwag kang magpanik. Kilala ko si Xiaoqi. Tatawagan ko ulit siya. Base sa nakaraang investigasyon, si Chen Chenqi, kahit mayabang at bastos palagi naman, sumusunod kay Liu Yun, kaya nga ako. Nandito kay Liu Yun, pero ngayon, parang masyado akong optimistic. Liu Yun, lahat ng sinabi ko kanina ay base sa kondisyon na safe si Lin Lu. Kung si Chen Chenqi may ginawa kay Lin Lu, wala akong magagawa kundi humingi ng paumanhin. Chen Fei, huwag kang mag-alala. Ligtas si Lin Lu. Sana nga. Xiaoqi. Huwag mong gagawin ang kalokohan. Sagutin mo ang tawag. Siguro si Genfei ang lalaking yon. Pumunta sa nanay ko. Kung hindi, hindi sana. Ako ang tatawagan ng tatawagan. Kung sumagot ako, ibabalik ko si Lin Lu ng buo. Ang shares ng King Chen Group. Nasa keme PA rin ni Chen Fai. Chun Xiao. Baka pwede mong sagutin muna ang tawag. Anong sasagutin ka o, Zhao Chen? Kung hindi dahil sa stupid idea mo. Hindi ako mapapasok sa sitwasyong ito na mahirap umatras. Zeno. Boss Zhong. Tama nga ang sinabi ni Yang Cheng. Si Chen Chenqi, kung lalaking ito,
Nasa kamay na ang lahat ng baraha. Di pa rin alam kung paano tumaya. Boss, Pinapunta ako ni Madam. Paano nalaman ng nanay ko na nandito ako? Boss, wag muna kayong mag-alala diyan. Ibigay nyo na lang sa akin ang tao. At umuwi na kayo. kahit na ang nanay ko ang magpaplano nito. Dapat si Yang Cheng ang ipinadala. Pero may ibang lakad si Assistant Yang ngayon. Kaya ako ang ipinadala ni Madam. Pwede na ring ibigay kay Zhangkai ang tao. Parang binigyan na rin ako ng paan para umurong. Sige, sayo na ang tao. Oy, Chen. Hintayin Montag ako, Chen. Akala ka o mahihirapan ako. Ang dali palang lokohin tong lalaki. Ang ganda naman ng babaeng to. Sayang lang, ayon sa plano ni Yang Cheng. Di ikaw muna siya pwedeng galawin. Yang kuya, nakuha na yung babae ni Chenfi. Anong gagawin ko ngayon? Nahuli na yung driver ng truck. Ha? Nasa ospital ang tao. Binabantayan ng mga tauhan ni Chenfi. Kung tama ang hinala ko, nagturo na siya. Naayak ka na, Yang. Sinunod ko lang ang utos mo, ngayon nahayag na ako. Di mo naman ako pababayaan. Anong kinakatakot mo? Nasa poda Montag ang girlfriend ni Chen Fai. Pumunta ka sa ospital, patigilin mo ng tuluyan yung driver. Apos, dalhin mo ang girlfriend ni Chenfi. Magtago kayo sa ibang lugar. Yang Chen na Yang. Baka Max Umbong? Anong kinakatakot mo? Malapit na ang libing ni Chen Wanli. Hukay na malalim ang inihanda ko para sa kanya. DIPA niya napapansin. Ha ha ha. Masama na ang tingin sa kanya ng mga tao sa grupo. Kapag naayos ko pa to, yung pwesto bilang chairman ay mawawala sa kanya. Pagdating ng panahon, makakalabas ka na. S.A. Livanak. Sige, pupunta na ako sa ospital. Yes, Chenfei, sabi ko sa'yo. Makakatulong ako sa'yo. Noong ang unang beses kitang makita, alam ko na. Ibang tao ka. Lagi mong tinatanggap ang lahat ng mag-isa. At di sumusuko kahit kanino. Ngayon, di kita pababayaang mag-isa sa pagharap nito. Gaano man kahirap, mananatili ako sa tabi mo. Hanggang sa matapos ang lahat. Chen Shenki. Kung may gagawin ka kay Linlu, sisiguraduhin kong pagsisihan mong ipinanganak ka sa mundong ito. Hindi ito magandang paraan. Okay lang si Lulu. Mabuti. Hanapin agad ang lokasyon ni Linlu. Opo, Kuya Fei. Hoy, Kuya Fei, may nakita akong mga clue, pero hindi ito magandang balita. Si Yang Cheng. Ano ang ginawa niya? Itong si Yang Cheng sa kumpanya. Marami siyang itinanim na problema. Hindi ko pa alam ang detalye. Ipagpatuloy mo ang investigasyon. Kung may mangyari, sabihin mo agad sa akin. Gets, huwag kang mag-alala, Kuya Fei. Hoy, Liu Yun. Bumalik na ba si Chen Shenki? Chen Fai, bumalik na si Xiaoqi. Si Linlu. Sabi ni Xiaoqi. Kinuha si Linlu ni Boss Sang. Hindi ibinigay sa'yo ni Boss Sang. Ang ta, Sino ang sinasabi mo? si Zhangkai, Kakakuha lang niya kay Xiaoqi. kay Linlu. Chenfei, ngayon na naayos na ang hindi pagkakaunawaan. Yung ginawa ni Xiaoqi, baka naman. Pwede nang hindi na pag-usapan. Liu Yun. Si Zhangkai, hindi tao ko. Kakatanggal ko lang sa kanya sa Qingshan Group. Ano? Liu Yun, sabihin mo kay Chen Shenki. Kung may mangyari kay Linlu, papaghanda ko siyang mamatay. Ano ba? Nagulat ako. Xiaoqi, talagang napasubo ka ngayon. Anong kasalanan ko? Pinalaya ka una yung tae. Ano kaya ang gusto ni Chen Fai? Hindi ko naman hinawakan. Yung babae. Ikaw, tumahimik ka. Bakit Montag ako sinaktan? Si Zhangkai, tinanggal na siya. Sa Qingshan Group. Ano?
Ibinigay mo si Linlu sa kanya. Tiyak na gagamitin niya ito para sa kanyang pakana. Sa oras na yon, magiging passive si Chen Fei. Kung gayon, si Chen Fei ay target ni Sangkai. Hindi yon magandang balita. Kaya tayo ang makikinabang? Tumahimik ka. Nanay, si Chen Fei ay isa lang namang anak sa labas. Bakit mo siya pinoprotektahan? Simula nang dumating si Chen Fei. Sa Kinchen Group, patuloy niyang inimbestigahan ang 3 dahilan ng iyong ama. Ano? Kuya Fei, nahanap na ang signal. Dinukot ang asawa mo. Dinala sa ospital. Ospital. Dinala siya ni Yang Kai sa ospital. Para saan sa ospital? Baka naman. ...2012, Dito Siguro. Boss Zhang, Paare. Pasensya na, ha. Sinabi nila sa akin na papatayin mo ako. Noong una, ayaw kong maniwala. Hindi ka o inakala na tutunga. Naku, sila. Paano ninyo nalaman na nasa ospital ako? Ha, ito ang itatanong mo? Dahil ang balita na narito siya ay galing kay Kuya Fei. Na pinakalat namin. Naku, Kuya Fei. Ay, sa bakit? Haha, sinadya kong ipaalam ni Lida ang impormasyon ng truck driver. Akala ko makikita natin ang kanilang pagkakamali, pero hindi ko inasahan na si Sangkai mismo ang pupunta. Nahuli siya sa akto. Hahaha, naku. Si Linlu. Huwag kang mag-alala, okay lang siya. Halika, usap muna tayo tungkol sa iyo. Tingnan mo ito. Hindi ko inakala na ganito kalala ang problema sa loob ng Zhang Kinchen Group. Hindi lang si Sangkai ang may kinalaman. Marami pang iba na may koneksyon kay Yang Cheng. Isang assistant lang siya. Gusto niyang maging amo. Kuya Fei, kanina, pumunta ako sa opisina ni Yang Cheng. Wala na siya sa kumpanya. Inatawagan ko siya, pero hindi sumasagot. Si Yang Cheng ang mastermind ng lahat ng ito. Ibig sabihin, isa siyang taong maingat. Malamang alam na niya na nahuli na siya, kaya't hindi na siya magpapakita sa atin. Na parang walang nangyari. Pero naglatag siya ng malaking bitag. Tiyak na may oras na kukunin niya ito. Ano ang ibig mong sabihin? Tara, pumunta muna tayo sa ospital. Mula sa bibig ni Sangkai. Gaano karaming kapaki-pakinabang na impormasyon ang makukuha mo? Gago. Oy. Hindi ba si Boss Zhang ito? Bakit ka napakalungkot? Sa totoo lang, sinabi ko na sa'yo noong nasa grupo pa ako. Ingatan mo ang iyong sarili. Ang pagpapaalis sa iyo mula sa grupo ay isang malaking biyaya na. Para sa iyo, pero parang hindi mo naintindihan ang sinabi ko. Hindi mo ako pinakinggan. AME, Chen, huwag kang masyadong mayabang. Hindi mo ba napansin na nawawala ang iyong maliit na kasintahan? Mas mabuting pakawalan mo ako ng maayos. Talaga? Sino ang nagsabing nawawala ang kasintahan ko? Ano ang sinasabi Montag? Chen Fei, hindi Montag ako niloloko. DIBA? Hindi ako. Narinig kong pinag-uusapan ninyo ako. Paano ito nangyari? Alam kong itinali kita. Sa trunk ng kotse. Paano ka nakalabas? Nang walang pinsala? Nagdulot ka talaga ng ilang problema sa akin. Imposible, kahit na may nagligtas sa iyo. Pero noong naaksidente ka, malubha ang iyong sugat. Paano ka nakalabas ng walang pinsala? Hala, Chen Fei, baka ikaw na lang ang magpaliwanag sa kanya. Boss Zhang. Akala mo perpekto ang plano mo, pero sa totoo lang. Alam ko ang bawat hakbang mo. Ano ang ibig mong sabihin? Sa totoo lang, gumaling na ang sugat ni Linlu. Inirekomenda lang ng doktor na magpahinga siya ng ilang araw sa ospital. Simula pa lang, hindi siya nakatulog. Lahat ng ito ay para lang sa aking plano. Pa sa iyong plano? Tama. Mula nang dukutin siya ni Chen Shanqi. Nirecord niya na ang krimen ni Chen Shanqi. Nang kunin mo siya kay Chen Shanqi, nirecord din niya ang usapan mo kay Yang Cheng. Paano? Paano ito nangyari? Akala mo ikaw ang mangangaso, pero sa totoo lang, ikaw ang naging biktima.
tapos na. Lahat ay tapos na. Mukhang oras na para tapusin ang palabas na ito. Oras na para bayaran nila ang kanilang mga kasalanan. Hindi ko inakala itong si Yang Cheng. Assistant lang ng chairman. Pero sa loob ng mga taon sa King Chen Group, Nakapagnakaw siya ng bilyon-bilyon. ay sana ko rin ay ganun kayaman. Siyempre, pangalawa lang siya sa pinakamataas. Yung mga mataas na opisyal ng King Chen Group, malamang. Nagbubulag-bulagan lang. Ayaw nilang makipag-away kay Yang Sheng. Fee, nahuli na si Zhang Kai. Yung mga tao sa Kinchen Group na sinabi niya, mahuhuli rin. Pero yung tunay na salarin, si Yang Cheng. Malaya pa rin. Ano na ang gagawin natin ngayon? Medyo naiintindihan ko na. Ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Chen Wanli. Ang tagal ng plano ni Yang Cheng. Hindi siya basta-basta susuko. Mukhang ako at si Yang Cheng. Kailangan pang magharap. Xiao Fei. Anong kailangan mo sa amin? Xiao Fei. Pwede ba tayong mag-usap? Ako muna ang aalis. Liu yun. Parang lahat na ng dapat pag-usapan natin, napag-usapan na. Tungkol sa kanya, wala na akong sasabihin pa. Xiao Fei. Xian Qi. Alam na niya ang kanyang pagkakamali. Ang dahilan kung bakit kayo tinawag dito para humingi ng tawad. Sayong at kay Linlo. Bilisan Montag. Xiao Qi. Tama na, Liu yun. Ang pinakamalaking pasensya ko sa kanya ay huwag na siyang magpakita sa harap ko. Dahil may mga bagay na kapag ginawa mo, dapat mong harapin ang kahihinatnan. Dapat kayong magpasalamat na walang nangyari kay Linlo. Kung may nangyari sa kanya, hindi ako magiging ganito. Kalmado ngayon. Sige, kung wala nang iba, alis na kami. Hoi. Xiao Fei. Xiao Qi. Mukhang hindi ka napatatawarin ng kuya mo. Simula nang dumating si Chen Fei sa Kinchen Group, palagi siyang nag-imbestiga tungkol sa pagkamatay ng tatay mo. Pero ikaw? Lagi mo siyang sinasabing outsider. Ikaw na ang tunay na anak. Ano ba ang nagawa Montag? Hoy, huwag ninyong sabihin. Pero si Yang Cheng, talagang magaling. Ang law enforcement engaged Yang Cheng City. Halos ginawa na ang lahat ng paan para hanapin siya. Pero wala silang mahanap na bakas niya. Palapit na ang deadline ng system task. Kung hindi ko kayang talunin si Yang Cheng, mabibigo ang misyon ko. Darating din ang solusyon sa tamang panahon. Huwag mong isipin masyado. Bukas, ay libing na ng iyong ama bilang panganay. Kailangan mong magpakalakas. Lulu, kung hindi dahil sa'yo. At sa pagsugal mo para mag-record, baka hindi ko alam kung paano harapin si Yang Cheng. Marami kang ginawa para sa akin. Pero nailagay pa kita sa panganib. Huwag mong sabihin yan. Simula nang magpasya akong makasama ka. Sa araw na iyon, handang-handa na ako, anuman ang mangyari. Nandito ako para sa'yo. Ang landas mo ay landas ko rin. Lulu, salamat sa pagiging kasama ko. Tangga, bakit ka nagdadaldal ng ganyan? Lulu, mahal kita. Chen Fei. Oy, ano? Fei, tumawag ang sekretary. Sabi yung pinapatayo. Nagusali ay gumuho. Kailangan nating bumalik. Ako nang bahala. CJ, Tayo na. Assistant XE, yung gusaling kakabili lang ng kumpanya. Para maging bagong headquarters ay gumuho. At may mga nasaktan at namatay. Ang gusaling nakakahalaga ng 30 bilyong dolyar. Bigla na lang gumuho. At ang media, hindi ko alam kung saan nakuha ang balita. Agad na inilabas ang report. Ngayon, Nasa trending na ang Kinchen Group, maraming partner. Ang gustong mag-cancel ng kontrata. Kung magpapatuloy ito, hindi sasapat ang pera ng kumpanya para sa bayad pinsala. Baka magsara ang kumpanya. Kuya, ito ang kontrata sa pagbili ng lupa. Ang grupo natin ay bibili ng gusaling nagkakahalaga ng 30 bilyong dolyar. Bilang bagong headquarters, pakipirma po. 30 bilyong dolyar. Hindi ba't masyadong malaki ang gastos? Ito ay parte ng strategic plan ng grupo. Ang bagong headquarters ay magpapataas ng imahe at kakayahan ng grupo. Yang Cheng. Ang galing mo talaga, kakadating ko lang sa kumpanya. Binigyan mo na agad ako ng malaking problema. Magkano pa ang liquid assets ng grupo? Ang Kinchen Group ay may less than 10 bilyong liquid assets. Pero kung gagamitin lahat ito para sa bayad pinsala,
hindi na matutuloy ang ibang proyekto ng grupo. Kung ganoon, masigurong tuloy-tuloy ang operasyon ng mga proyekto ng grupo. Gaano kalaki pa ang kakulangan sa pondo? Mga 20 bilyon, siguro. Wala na bang ibang paraan? Pwede namang tumanggi o ipagpaliban ng Qingchen Group ang bayad. Pero ang problema, ngayon, ang Qingchen Group ay nasa gitna na ng iskandalo kapag nagkamali ng desisyon. Baka biglang mabangkarote. Kailangang bayaran ang dapat bayaran. Kahit biglaan ito, hindi naman pwedeng masiraan ang mga partner. Dahil lang sa aming Qingchen Group. Yang Cheng. Kung hindi dahil sa reward mula sa system, hindi ko talaga malalaman kung paano harapin ka. Pero paano ko i-explain kung saan galing ang perang ito? Ay, Qingchen Group, alamin mo kung ilan pa ang pwedeng ipagbiling asset at proyekto, pati na ang mga ari-arian ko. Lahat ng pwedeng ipagbili. Gets. Ito ang sales contract ng bahay. Pakipirmahan po. Hindi, Brother Fai. Ay naku. Brother Fee, saan ka nagbibenta ng iyong bahay? Ayos lang yan, importante malampasan muna natin to. Heis. Xiao Fai. Anong ginagawa ninyo dito? Narinig ko na ang nangyari sa grupo ngayon. Eh ano naman? Baka pwede akong makatulong sa'yo. Heiß. Xiao Qi. May 30 bilyon sa card na ito. Lahat yan ay galing kay Wanli sa mga nakaraang taon. Hindi kao ginastos. Alam kong baka hindi ito sapat. Pero, Bakit? pagkatapos nating mag-usap sa bahay noon, bigla kong na-realize, may mga bagay na mas importante kaysa sa pera at pride. Natakot ako na mawalan ng lahat. Natakot ako na ang Qingchen Group na itinayo ni Wanli ay biglang magiba. Natakot ako na masira ang pangalan ni Wanli. Kaya't gumawa ako ng mga maling desisyon. Ito. Ay kaunting pagtatangka ko na. Si Xiao Qi naman, nas obrahan kao sa pakspol. Alam kao. May mga ginawa siyang hindi mo mapapatawad, pero Mabait naman talaga si Xiao Qi. nitong mga araw na ito, nagkulong na lang siya sa kanyang kwarto. Alam kong may sisirin siya sa sarili. Bagamat bata ka pa, hindi gaanong mas matanda kay Xiaoqi. Ang pagiging mature at paninindigan mo. Yun ay nakita kao lang kay Wanli. Sa ano man. Maaring ituring na kapatid mo si Xiaoqi. Sana ay matulungan mo siya. Bilang kapalit, pinag-usapan na namin ni Xiaoqi at aming ipinagkakait ang mana ni Wanli. Ikaf. Ang magiging tanging tagapagmana. Tita Liu, ikaw. Masaya na ako sa pagtawag mo ulit sa akin ng Tita Liu. Chen Fei, ginawa ko ito dahil ayokong matalo ka. Ni Yang Cheng na walang utang na loob. Huwag kang mag-alala, Tita Liu, hindi ako matatalo. Kukunin ko muna ang pera, pero huwag kang mag-alala. Babayaran ko ito sa lalong madaling panahon. Sige, sa bukas na libing, maghihintay ako. Bago ito umpisahan. CJ. Yang Cheng, sa pagitan natin. Dapat na itong tapusin. Hoy XG, pumunta ka sa bumuhong gusali. Oo. Kumusta na ang kalagayan ng Qingchen Group, boss? Lumalaban pa rin ang Qingchen Group. Pa silang patay gutom. Mahirap pa silang paulingin. Matagal na kumpanya yan, paang payat na kamelyo na mas malaki pa rin sa kabayo. Pangunahing kumpanya ito sa Jianghai. Kaya hindi basta-basta mababangkarote. Pero, wala na silang magagawa kundi lumaban. Kasi, ang pera sa account ng Qingchen Group, hahaha. Ilang araw na lang mauubos. Boss, sigurado ka bang? Pupunta ka sa libing niyang Wanli bukas? Baka may mga pulis doon.
Hahaha, lahat ng nangyari. Gawa ni Zangkai. Walang ebidensya na kasangkot ako. Ano ang magagawa ng mga pulis sa akin? Ha? Halos lahat na matataas na opisyal ng Qingchen Group. Nasuhulan ka ona. Ha ha ha. Et zaka. Sa kalagayan ng Qingchen Group ngayon, wala na silang choice kundi sumuporta sa akin. Pagbagsak na, susunod na lahat. Tingnan natin kung anong magagawa. Ni Chenfi na walang kwentang hayop. Shenfei, kinakabahan ka ba? Wala akong alaala sa aking mga magulang. Ngayon, makikilala ko sila. Ang aking naman na hindi ko pa nakikita, kahit nasabihin natin, sa libin na tayo muling nakita. Sasabihin kong hindi ako kinakabahan, imposible naman. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Oo Fai. Nandito kami. Xiao Fai, dumating ka na. Kuya. Kalimutan na natin ang nakaraan at sinabi rin ni Tita Liu. Wala ka namang ginagawa pagkatapos ng libing. Sumama ka sa akin sa grupo. Talaga? Salamat kuya. Ahem, mas gusto ko pa rin ang dati mong ugali. Ang suway mong pagkatao. Ha ha ha. Sige, magsunog ka muna ng insenso para sa iyong ama. Aking amang hindi ko pa nakikita, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mahuli ko si Yang Cheng. Hindi ko hahayaang masira ang Qingshan Group sa akin. Kung wala ng ibang bisita na magsusuot ng insenso, ilibing na. Teka. Yang Cheng, bakit siya nandito? Hoy Xiaoqi, huwag kang padalos-dalos. Tita Liu, huwag kang mag-alala, nandito ako. Ako si Yang Cheng, ang tagumpay ko ngayon ay utang ko sa tulong ni Boss Chen. Bilang kanyang matagal na assistant, narito ako para mag-alay ng insenso. Hindi naman masama, di ba? He. Yung master, alam kong may hindi pagkakaunawaan tayo. Pero respeto sa patay, ngayon. Nasira mo na ang Qingchen Group. Ano pa? Guguluhin mo pa ba ang libing na ito? Ano ba talaga ang gusto mo? Mas mabuting maging piyon ka na lang. Hindi mo ba naalala? Kung hindi kita nakita, nasa paaralan ka pa rin. Naapi ng mga masasamang tao tulad ni Hao Chen. Gusto ko lang gamitin ka para balansihin si Liu Yun. Ay naku, ang babaeng iyon, ay naku, mahirap talunin. Akala ko, nagtutulungan na kayo. Yang Cheng, ang hustisya ay parang lambat, malaki ang butas, pero hindi nakakaligtas. Akala mo ba ang mga ginawa mo walang bakas? Wala kang ebidensya. Hehe, ebidensya? Yung master, kung may ebidensya ka. Hindi ka nakatayo dito nang walang magawa. Mga kasama, kayong lahat ay matagal ng kasama. Ni Boss Chen, alam ninyo ang kalagayan. Ng Qingchen Group ngayon, delikado. Bilang isang assistant, hindi ko hahayaang si Chenfi. Ang sirain ang Qingchen Group, ipapahayag ko rin ang aking posisyon. Mag-ambag ako ng 10 milyon para bilhin ang Qingchen Group. 10 milyon. Ganito karami, Toto Ba, tu? Noong kasagsagan ng Skyridge Group, abot sa $100 bilyong ang halaga nito. Kahit ngayong may problema, lahat ng ari-arian ay umabot pa rin sa $100 bilyong. Nababaliw na ba si Yang Cheng? Sabi niya 10 milyon lang ang kaya niyang bilhin ang Skyridge Group. Toto yan. Pero sa tingin ko kay Yang Cheng, Parang may plano na siya, baka handa na siya. Young Master, ano sa palagay mo? Yang Cheng, wag kang manggarap dito. alam mo naman kung gaano kataga ang halaga ng Skyridge Group. Tulad mong walang utang na loob, kahit 10 milyon, kahit 1 trilyon. Hindi ko ibebenta sa'yo ang Skyridge Group. Liu Yun, di ikaw ang masusunod. Kung di si Liu Yun, ako na lang. Ang ibig sabihin ni Liu Yun, yun din ang sa akin. Huwag kang mangarap ng gising. Young Master, mukhang confident ka ha? Pero sa panahong ito, di maganda ang sobrang kumpiyansa. Tama si Assistant Yang. Sa kalagayan ng Skyridge Group ngayon, malapit na. Magdeklara NG Bankruptcy. Dapat na lang ibenta ngayon. Kahit kakarampot, may makukuha pa. Liray, bigla na lang lumitaw ang mga to. Young Master, dahil sa pagbagsak ng gusali, kailangang bayaran ng Skyridge Group ang 20 bilyon na penalty. Kaya Montag PA yun? Kung di mo kaya, magfa-file ng bankruptcy ang Skyridge Group. Mukhang mas confident pa si Assistant Yang kaysa sa akin. Naku Chenfai, di inakita patulan. Malapit nang mabaon sa malaking utang ang Skyridge Group. Paano mo yan malulutas? Kung di mo ibenta sa akin. Assistant Yang, masyado kang nagmamadali.
Kaninang umaga pa lang, nabayaran na ng grupo. Ang lahat ng penalty at na-restart na. Ang pagpapatayo ng gusali. Mukhang mabibigo. Ang mga plano mo. Ha ha ha. Saan nanggaling ang ganito kalaking pera? Di mo alam kaya normal lang na matalo ka. Dahil bago namatay ang tatay ko, nag-iwan siya ng 50 bilyon na pondo. Di ko pwedeng ibunyag ang sistema, kaya lahat ng bagay isinabi ko na lang sa pangalan ng aking amay. Xiaofei, tungkol dito. Bakit di kayo alam? MRS Liu, dapat tuloy-tuloy ang pagganap. Kung hindi, paano magpapakita ng totoo ang ilan? Chen Fai. Niluluko Montag ako? Assistant yang ang mastermind. Pero nang malaman ni Zhang Kai, nagulo ka. Dapat hindi ka nagpakita agad. Bakit ka bagahaman? Gamitin mo ang perang ito para mag-enjoy sa ibang bansa. Bakit kailangan mong puntiryahin ang SAA Group? Ikaf. Mabait sa'yo ang tatay ko, pero ikaw, nakatingin lang sa yaman niya. Hindi ka karapat-dapat na maging may-ari ng SAA Group. Ziege. Hahaha. Sa SKY Group, panalo kayo. HMP. Pero kung gusto kong umalis, hindi nyo ako mapipigilan. Talaga? Chen Fi, kahatawagin mo ang mga pulis. Wala kang ebidensya laban sa akin. Yang Cheng, sinabi ko na, ang hustisya ay parang langit. Hindi mo ito matatakasan. Akala mo perpekto ang ginawa mo. Pero puno ito ng butas. Anong kinakatakot mo? Girlfriend ni Chen Fai. Nasa yo, diba? Pumunta ka sa ospital. Patahimikin mo ang driver, tapos dalhin mo. Ang girlfriend ni Chen Fi at magtago. Si Chen, mag-report kaya sa pulis? Anong kinakatakot mo? Living ni Chen Vanli. Malapit na di ba? Binigyan ko siya. Na malaking bitag, hindi niya napansin. Ha ha ha. Ngayon, hindi maganda ang tingin sa kanya sa grupo. Kunting push pa, mawawala sa kanya. Ang posisyon bilang chairman, pagdating ng panahon, lalabas ka na sa liwanag. Isang recording lang yan. Ano ba ang ibig sabihin nun? Baka hindi alam ni Assistant Yang na hindi siya mapagkatiwalaan ni Zhang Kai. Kaya lahat ng tawag mo sa kanya, ni-record niya. Pati mga utos mo sa kanya at kahit ang ebidensya na ikaw ang nag-utos sa kanya. At lahat ng ebidensyang ito, ibinigay niya sa pulis para sa kanyang kapatawaran. Gago ka, Assistant Yang. Nandoon ka nung bumagsak ang gusali. Dahil ikaw ang may gawa nun. Huwag kang magsinungaling, Assistant Yang. Kahapon lang, nakalimutan mo na? Yang Cheng, ikaw ay sangkot sa pagpatay, pag-upa ng killer, at pagsira sa seguridad publiko. Paglabas ng mga lihim ng kumpanya, at iba pa. Sumama ka sa amin. Paano nangyari ito? Ang mga shares na hawak ninyo ay regalo ng aking ama. Sa mga nakaraang taon, sumama kayo kay Yang Cheng. At nakakuha ng malaking kayamanan. Gumawa rin kayo ng maraming bagay na nakasira sa kumpanya. Pinahamak ni Yang Cheng ang aking ama. Hindi siya makakaiwas sa parusa. Pero dahil dati kayong kasama ng aking ama sa pagbuo ng imperya, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Bago mag-negatibo 12 ng gabi ngayon, isuko ninyo ang lahat ng nakuha ninyo mula sa Qingchen Group. At ibalik ang lahat ng shares ng buong buo. Kung gagawin nyo ito, hindi ko na pag-uusapan ang mga nagawa nyo dati. Naintindihan ka ko, Young Master. Bago mag-negatibo, 12 ngayong gabi. Susundin namin ang sinabi mo at isauli ang lahat. Isauli ang lahat, isauli ang lahat. Xiaofei, salamat sa iyo. Nakapag-iganti ka para kay Wanli. Congratulations, host. Perfect mong natapos. Ang illegitimate Sun Mission. Bilang karagdagan sa orihinal na premyo, may bonus na 100 bilyong cash, isang luxury mansion sa Linjiang, Isang limited edition supercar at isang luxury yacht. Grabe, ang laki ng premyo ng system. Sa dami ng pera ko, bakit pa ako magiging CEO ng grupo? Mas masaya mag-travel around the world. Ano ba iniisip mo? Iniisip ko na may karapatan na akong gawin kang masaya. Naku, Shenfei, anong ginagawa mo? Nakaingin si Tita Liu at iba pa. Hayaan mo silang tumingin. Asawa ko naman to. Hindi ako tapos sa chismis ng iba.